Isa itong industriya na tinatayang nagkakahalaga ng $189 bilyong. Ngayon, mas malaki na ang kinikita ng mga video game kaysa sa pinagsamang industriya ng pelikula at musika, kaya't ang gaming na ang pinakamalaking negosyo sa libangan sa buong mundo. Pinapalakas ito ng mga blockbuster na prangkisa tulad ng Mario na may higit sa 900 milyong kopya na naibenta, Pokemon na may mahigit 500 milyon, at Call of Duty na lumampas din sa 500 milyon gabenta. Pamunahing manlalaro sa likod ng eksena ang Sola. Maaring di mo alam ang pangalan, pero ang US-based na kumpanya ay mahalaga sa gaming ecosystem. Nag-ooperate sa 200+ bansa, nagbibigay ito ng mga tools sa mga developer para maibenta, maipamahagi at mapagkakitaan ng kanilang laro sa buong mundo. Nagbibigay ang aming kumpanya ng infrastruktura, solusyon sa pagbabayad at promosyon para sa inyong laro sa tulong ng partner network. Gamit ang mga influencer channel, pag-monetize ang advertisement, lahat ng bagay na yan. Mulay, isa itong service provider na nasa likod lang ng eksena, masasabi ko. Kaya tungkol ito lahat sa pag-develop ng laro at sa gaming ecosystem. Ayon sa kumpanya, ginagamit ng 60% ng top 100 pinakamalalaking kumikitang laro sa mundo ang kanilang infrastructure. Pinili nito ang Tel Aviv bilang tahanan ng unang Exola Club, isang 500 SQM hub sa puso ng startup nation ng Israel para suportahan ang mga game developer at creator. Araw-araw ay may bagong kaganapan sa club. Event man, lecture, meet-up o salon na puno ng taong nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng industry. Paano nga ba magtagumpay sa industriyang ito? Bilang isang empleyado sa isang umiiral na kumpanya o pagtatayo ng sarili niyang startup na kumpanya, isang bagong studio sa industriya ng gaming. Lugar ito kung saan araw-araw nagtitipon ng lahat at araw-araw din nag-iiba ang itsura nito. Ayon sa Israel Game Developers Association, ang industriya ng gaming ng bansa ay may mahigit 15,000 empleyado at kita na halos 10 bilyong euro taon-taon. Kilala ang Hapon sa mga higante sa gaming tulad ng Nintendo at Sega, ang Estados Unidos naman sa mga malalaking studio tulad ng Rockstar Games, ang lumikha ng Grand Theft Auto, at ang Pransya sa mga hit na nakatuon sa kwento tulad ng Assassin's Creed at Far Cry. Samantala, ang Israel ay nakapag-iwan na ng marka sa larangan ng mobile gaming. Ang Moon Interactive mula Tel Aviv ang gumawa ng Coin Master, isa sa pinakamalalaking tagumpay sa mobile gaming, kailanman na may higit 300 milyong downloads. Pinag-uugnay ng gaming ang dalawang natataming katangian na taglay din ng mga Israeli sa pangkalahatan. Iyan ang estilo at panlasa sa sining. Tama ba? Ang kakayahang lumikha ng isang bagay na may kabuluhan. At pati na rin ang datos sa teknolohiya. Ang gaming ay parang perpektong kombinasyon ng sining at mga numero, datos at alam mo na, paglika. At ang kombinasyong ito ay talagang mahusay na gumagana. Lalo na dito dahil tiyak na mayroon tayong mga tao na hindi lang may kaluluwa para lumika ng kamangha-manghang likha, kundi pati na rin ang isipan, ang talino, para maisakatuparan ito sa pinakamahusay na paraang pangnegosyo. Sa tingin ko, ang kombinasyon ng dalawang bagay na iyon ang nagpapatingkad sa Israel kumpara sa iba. Pero sa likod ng mga numero at laro ay may mga developer na may ideya, ambisyon at maaring susunod na global na patok. Kaya, ang Digital Combat Academy ay gumagawa ng teknolohiya para sa pagsasanay upang magamit sa mission rehearsal ng mga sundalo at mga tactical na unit para sanayin ang kanilang isipan at mga kasanayang kognitibo. Parang Call of Duty pero para sa mga sundalo, kaya nakakakuha sila ng karanasan sa labanan habang naglalaro ng video game. Ako ay naging tank company commander ng 20 taon lumaban sa mga digmaan. At sa trabaho ko naman, isa akong game product designer sa mga kumpanyang tulad ng Playtika at Superplay. Kaya sinusubukan kong makahanap ng produkto na makakapagsanay sa akin at sa mga sundalo ko nang hindi na kailangan kumunta sa field at magsayang ng oras, bala at malagay sa panganib na masugatan. Sinusuri ng sistema ang lahat ng ginawa nila, binibigyan sila ng score sa decision-making at komunikasyon, tinutukoy ang tama at maling ginawa, at tinutulungan silang mag-improve ng walang panganib o gastos. Sa gaming at iba pang industriya, hindi sapat ang magandang ideya lang. Ang paggawa ng matagumpay na laro ay kailangan ng oras, pondo, kadalubasaan at suporta.
Iyan ang hinahanap ng maraming developer sa Exola Club sa Tel Aviv. Lahat ng taong pumupunta dito ay pumapasok sa isang shared office, parang WeWork style. Pero lahat sila ay gumagawa ng mga laro. Halimbawa, may lalaki ng tanong, "Hi, pwede mong tingnan laro ko? Ano masasabi mo? Gusto kong gawin ito. Ano sa tingin mo?" At sinabi ko naman, 10 taon na ako nagtatrabaho sa gaming industry. Nagbigay ako ng tips sa kanya, sana sundin niya, makikita ko rin ang progreso niya. Palakaibigan lang talaga. Kung di kami nagtatrabaho dito, wala siyang libreng feedback at di ko rin siya matutulungan. Kaya parang sama-samang pagtutulungan ito sa isang espesyalisadong laraman ng gaming na ibang-iba sa ibang larangan. Hindi ito tulad ng fintech, hindi rin ito cyber. Isa itong espesyal na niche na tanging mga tao lang sa gaming ang nakakaalam kung ano ang pinag-uusapan namin. Ang unang Sola Club ay nasa Tel Aviv. Inaasahan ng kumpanyang Amerikano na ito ang simula ng global network. Global ang ideya. Halimbawa, isipin mo ang social network na may pisika na lokasyon na konektado. Tama ba? Kaya ang ideya ay ginagamit ng mga tao ang digital platform para mag-connect, mag-discover ng mga bagay. Pero pagkatapos ay pupunta sila sa mga pisikal na lokasyon at magkikita-kita. Kung mayor ka ng club at naglalakbay, tulad mula Tel Aviv papuntang New York, pwede kang pumunta sa club doon at makilala ang mga tamang tao. At palagi mong alam na saan ka man magpunta sa mundo, ang mga tao sa gaming ay laging nasa Exola Club. At mabilis kaming lumalago. At meron na kaming ilang karagdagang lokasyon na nakaplano. Kaya sa mga susunod na taon, marami pang malalaking balita tungkol dyan. Sa bansa na kilala sa umuunlad na startup ecosystem, video game ang nagiging bagong larangan ng inobasyon.